Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Jade, ang inyong guro sa Health 3, Second Quarter, Week 2. Para sa kasanayang pagkatuto mula sa MELCS, it discusses the different risk factor for diseases and example of health condition under each risk factor. Ngunit bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Napag-aralan natin noong nakaraang aralin ang mga karaniwang sakit na nararanasan ng mga batang katulad mo. Ano-ano nga ba ang mga karaniwang sakit na nararanasan ng mga batang katulad mo? Magbigay nga ng isa. Tama! Ang una ay ang sipon. Ano nga ba ang sipon? Ang sipon ay pangkaraniwang sakit na tao na maaaring makuha dahil sa iba't ibang uri ng mikrobyo sa paligid. Ito ay allergy na nakukuha sa pabago-bagong klima o panahon. Ito rin ay karaniwang sipon na kusang nawawala kahit hindi na dumaan sa gamutan. Trangkaso o influenza. Ano naman ang trangkaso o influenza? Ang trangkaso ay nakakahawang sakit. Ito ay isang pangkaraniwang impeksyon mula sa virus na trangkaso at sumasama sa hangin sa pamamagitan ng droplets na nagiging sanhi ng pagkalat nito. Bulutong tubig. Ano naman ang bulutong tubig? Ang bulutong tubig ay isang nakakahawang viral infection na nagiging sanhi ng makakating rashes na mukhang malaking butlig na may tubig sa loob. Kadalasan, ito ay tumatagal ng 5 hanggang 10 araw. Tigdas. Ano naman ang tigdas? Ang tigdas ay karaniwang nagiging sakit ng mga batang katulad mo. Ito ay isang mikrobyo na nagdudulot ng sakit na maaaring humantong sa isang malubhang komplikasyon kapag hindi ito naagapan. Dengue fever. Ano naman ang dengue fever? Ang dengue fever ay isang impeksyon o sanhi ng isang virus na dinadala ng mga lamok. Ang kagat ng lamok na may dalang virus ay maaaring maging sanhi ng matinding lagnat ng dengue. Beke o mumps. Ano naman ang beke o mumps? Ang beke o mumps ay isang lubhang nakakahawang sakit na sanhi ng mumps virus. Kadalasang nakukuha ang mumps virus kapag nakalanghap ng mga droplets o maliliit na laway na infected na tao. Malaria. Ano naman ang malaria? Ang malaria ay isang sakit na sanhi ng isang parasito na ipinadala sa pamamagitan ng kagat ng isang nahawahan na lamok na Anopheles. Kolera. Ano naman ang kolera? Ang kolera ay dulot ng isang uri na bakterya na tinatawag na Vibrio cholerae. Maaaring makuha ang bakterya na ito sa pag-inom ng kontaminadong tubig. Subalit, maaari rin itong makuha sa mga pagkaing hinugasan gamit ang kontaminadong tubig, gaya ng mga pagkaing dagat, prutas, gulay, at bigas. O mga bata, ngayong alam mo na ang mga karaniwang sakit ng batang katulad mo, dumako na tayo sa ating panibagong aralin, ang iba't ibang risk factors ng kondisyong pangkalasugan at ang epekto nito sa bata o sa tao. Sipon. Ano na nga ulit ang sipon? Ang sipon ay isang viral infection sa iyong ilong at lalamunan. O mga bata,
Ano-ano naman ang mga risk factors ng sipon? Magbigay nga ng isa. Tama! Ang unang risk factor ng sipon ay ang pabago-bago ng panahon. Magaling! Ang ikalawa ay pagbaba ng immune system dulot ng kulang sa pahinga at tulog. Napakahusay mo! Ang isa pang risk factor ng sipon ay ang madumi at infected na kamay. Ika-apat, stress. O mga bata, ang sipon ay mayroon ding epekto sa batang katulad mo o sa tao. Ang una na rito ay ang runny nose o pagtulo ng tubig sipon. Ang ikalawa, naluluha-luha ang iyong mga mata. Ang ikatlo ay ang pagbahing. Mararamdaman mo rin ang makating lalamunan. Bronchitis. Ano naman ang sakit ng bronchitis? Ito ay ang pamamaga ng bronchial tubes o ang parte ng respiratory system na nagdadala at naglalabas ng hangin sa baga. Ang mga risk factors naman ng bronchitis ay paninigarilyo. Ang ikalawa naman ay ang pagkalanghap ng usok ng sigarilyo. Mababang resistensya ng katawan at gastric reflux. Narito naman ang mga epekto ng bronchitis sa bata o sa tao. Una, kakulangan ng hangin tuwing humihinga. At pananakit ng dibdib. Makakaramdam ka rin ng pananakit ng lalamunan at laging pagod. Stomach flu or gastroenteritis. Ano naman ang stomach flu o gastroenteritis? Ito ay isang impeksyon at pamamaga ng ating digestive system. Ang risk factor ng stomach flu or gastroenteritis ay mga pagkain, kontaminadong pagkain at tubig. Ang epekto naman ng stomach flu sa isang bata o sa tao ay abdominal cramps and pain or pananakit ng ating mga tiyan, pagkahilo, pagsusuka, makakaramdam ka rin ng pananakit ng ulo, at pagtatae at pananakit ng ating mga tiyan. Bulutong o chickenpox. Ito ay isang sakit na nakakahawa. Ang taong mayroon nito ay makikitaan ng butlig at makakaranas ng kati sa balat. Narito naman ang mga risk factors ng bulutong or chickenpox. Nahawa sa taong may bulutong tubig. Pagkababa ng immune system, kakulangan sa tulog at pahinga. At higit sa lahat, ang kawalan ng bakuna. Narito naman ang mga epekto ng bulutong or chickenpox sa bata o sa tao. Mataas na lagnat, pamamantal ng mga balat, panghihina ng katawan, at pananakit ng kasu-kasuan. Beke o mumps. Ito ay isang nakakahawang viral infection na ang tinatamaan ay ang salivary glands. Ang salivary glands ang pinanggagalingan ng laway ng tao. Ano nga ba ang mga risk factors ng beke or mumps? Ito ay ang respiratory secretions, nakalanghap ng mga droplets
o maliliit na laway ng infected na tao. Ano-ano naman ang epekto ng beke or mumps sa bata o sa tao? Pamamaga ng tenga at panga. Pawala ng ganang kumain. Makakaramdam ka rin ng paghirap sa pagnguya at paglunok ng pagkain. At ang ika-4, makakaramdam ka rin ng pananakit ng ulo at ng kalamnan. COVID-19. Ano nga ba ang COVID-19? Ito ay isang sakit na dulot ng isang virus na nakakahawa. Narito naman ang mga risk factors ng COVID-19. Pagkahawa ng taong may COVID-19. Hindi nagsusuot ng face mask at face shield. Isa ring risk factors ng COVID-19 ay ang walang physical distancing. Infected ang kamay ng virus. At syempre, mahina ang immune system. Narito naman ang epekto ng COVID-19 sa batang tulad mo o sa tao. Mataas na lagnat, nahihirapan sa paghinga, panghihina ng katawan, walang panlasa at pangamoy, at makakaramdam ka rin ng makating lalamunan. Lung cancer o cancer sa baga. Ano naman ang lung cancer o cancer sa baga? Ito ay isang uri ng cancer na bubuo mula sa mga selula ng baga. O narito naman ang mga risk factors ng lung cancer o cancer sa baga. Paninigarilyo at pag-inom ng alak. Paglanghap ng usok sa sigarilyo. Maruming hangin at history ng pamilya. Ang lung cancer din ay mayroong epekto sa bata o sa tao. Labis na panghihina, makakaramdam ka ng pag-ubo ng plemang may dugo. Hirap sa paghinga, pamamanhid, at makakaranas ka rin ng pamamantal ng inyong mga balat. Hypertension o alta presyon. Ito ay labis na taas ng blood pressure na dumadaloy sa ating mga ugat. Narito ang mga risk factors ng hypertension or alta presyon. Sobrang konsumo ng maalat na pagkain. Pag-inom ng alak. Kakulangan sa calcium, magnesium, at potassium. Pagiging overweight at kakulangan sa ehersisyo. Narito pa ang risk factors ng hypertension o alta presyon. Laging pagod at stress at higit sa lahat, history ng pamilya. Narito naman ang epekto ng hypertension o alta presyon sa bata o sa tao. Una, maaaring mapinsala ang inyong arterya, mata, utak, at bato or kidney. Pagtaas ng blood pressure. Mararamdaman mo rin ang paninikip ng dibdib. Diabetes. Ano naman ang diabetes? Ito ay isang karamdaman kung saan ang katawan ay hindi makalikha ng sapat na insulin. Narito naman ang mga risk factors ng diabetes. Pagiging overweight, history ng pamilya. Labis na pagkain ng matatamis, at edad. Narito naman ang epekto ng diabetes sa bata o sa tao. Malabo ang paningin,
Pagkakaroon ng sakit sa puso. Mabagal o hindi paggaling ng inyong mga sugat, nerve damage, at pagkapinsala ng bato or kidney. Ilan ito sa mga karaniwang kondisyong pangkalusugan ng mga batang katulad mo. Kailangang magkaroon ng disiplina sa sarili upang maiwasan ang iba't ibang sakit na nabanggit. Ang sakit ay maiiwasan kung bibigyang halaga ang ating kalusugan. Huwag nating hayaan na magkasakit at manghina ang ating katawan. Kailangan nating sumunod sa mga health protocols na pinapatupad ng ating pamahalaan para maiwasang magkaroon ng sakit o karamdaman. Ngayon naman, sagutan mo ang unang pagsasanay. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para masagutan ang bawat bilang. Gawain A, piliin ang titik ng tamang sagot. Bilang 1, alin ang risk factor ng stomach flu? A, kakulangan sa bakuna. B, contaminated food and water. C, paninigarilyo. Ang tamang kasagutan ay letrang B. Very good! Ang galing mo! Bilang 2, ano ang epekto ng bulutong tubig sa bata o sa tao? A. Makating lalamunan. B. Pagtatae. C. Pagkakaroon ng butlig sa balat. O mga bata, ano ang tamang kasagutan? Tama! Ang tamang sagot ay letrang C. Pagkakaroon ng butlig sa balat. Napakahusay mo! Bilang 3, ano ang epekto ng sipon sa bata o sa tao? A. Runny nose o pagtulo ng tubig sipon. B. Pamamaga ng tenga at panga. C. Pamamanhid. O mga bata, ano ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Napakahusay mo! Bilang 4, alin ang risk factor ng COVID-19? A. Pagiging overweight. B. Skin rashes. C. Pagkahawa ng taong may COVID. Ang tamang sagot ay very good. Letrang C. Napakahusay mo naman. Bilang 5, ano ang epekto ng cancer sa baga? A. Pananakit ng tiyan. B. Pag-ubo ng plemang may dugo. C. Panlalabo ng paningin. Ang tamang sagot ay very good. Letrang B. Ang galing mo. Para naman sa iyong ikalawang pagsasanay, suriin ang epekto ng iba't ibang karaniwang sakit. Pagtapat-tapatin ang hanay A at hanay B. O mga bata, bibigyan ko kayo ng 30 segundo. Ang mga bata, sagutan nga natin. Number 1, stomach ache. Tama! Ang tamang sagot ay letrang C, pananakit ng tiyan. Number 2, hypertension. Ang galing! Ang tamang kasagutan ay letrang D, pagtaas ng blood pressure. Ikatlo, beke or mumps.
Ang galing mo naman. Ang tamang kasagutan ay letrang A, pamamaga ng panga. Number 4, bronchitis. Tama. Ang tamang kasagutan ay letrang E, pananakit ng lalamunan. Number 5, bulutong or chickenpox. Napakahusay mo. Ang tamang kasagutan ay letrang B, pamamantal ng balat. Ang galing mo naman. Para naman sa inyong ikatlong pagsasanay, dugtungan ng angkop na sagot ang sumusunod na pahayag base sa iyong natutuhan tungkol sa iba't ibang risk factors ng kondisyong pankalusugan. Bilang isa, ang puwang ay nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan. Ito ba ay kayamanan, sakit, kalusugan? O mga bata, ano ang tamang kasagutan? Napakahusay mo naman. Ang tamang sagot ay sakit. Very good. Bilang 2, ang bronchitis, COVID-19, sipon, beke, at stomach flu ay ilan lang na mga puwang sa mga bata o sa tao. Ito ba ay karaniwang sakit, paninigarilyo, pangkalusugan? O mga bata, ano ang tamang kasagutan? Very good. Ang tamang sagot ay karaniwang sakit. Bilang 3, ang labis na pagkain ng maalat na pagkain ay nagdudulot ng puwang. Ito ba ay dengue, diabetes, o hypertension? Ang tamang sagot ay tama, ito ay hypertension. Ang galing mo. Bilang 4, ang sobrang stress o pagtatago ng hinanakit ay nagdudulot ng sakit sa puwang. Ito ba ay puso, balat, o lalamunan? Ang tamang kasagutan ay very good, puso. Ang galing mo. Bilang 5, bawat isa sa atin ay magkaroon ng puwang sa sarili upang sakit ay hindi maranasan. Ito ba ay kahinaan, disiplina, o kasipagan? Ang tamang kasagutan ay very good, disiplina. Ang galing mo. Para sa inyong pagtataya, piliin sa loob ng kahon ang angkop na salita na bubuo sa diwa ng mga pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo para masagutan ang pagsasanay. O mga bata, sagutan natin ang bilang 1 hanggang bilang 5. Bilang 1, ang puwang ay sakit dulot ng isang virus na maaaring kumalat mula sa isang tao. Tama, ang tamang sagot ay COVID-19. Bilang 2, ang puwang ay sakit kung saan nagkakaroon ng kakaibang butlig at singaw sa balat. Very good, ang tamang sagot ay bulutong or chickenpox. Bilang 3, ang puwang ay isang viral infection sa iyong ilong at lalamunan. Napakahusay mo. Ang tamang kasagutan ay sipon. Very good. Bilang 4, ang puwang ay isang infection and inflammation of digestive system. Tama. Ang tamang kasagutan ay ang stomach flu. Bilang 5, ang puwang ay isang extremely contagious viral infection of salivary gland.
Napakahusay mo! Ang tamang sagot ay beke. Para naman sa ika-6 hanggang ika-10 bilang, bibigyan ko ulit kayo ng 30 segundo para masagutan ang mga ito. Bilang 6, ang puwang ay pamamaga ng bronchial tubes o ang parte ng respiratory system. Ang tamang sagot ay very good. Ito ay bronchitis. Bilang 7, ang puwang ay sakit na labis na taas ng blood pressure na dumadaloy sa ating mga ugat. Ang galing mo! Ang tamang kasagutan ay hypertension. Bilang 8, ang puwang ay isang karamdaman kung saan ang katawan ay hindi makalikha ng sapat na insulin at hindi makaresponde ng maayos. Ang tamang kasagutan ay diabetes. Very good. Bilang 9, ang puwang ay pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa puso. Ang tamang kasagutan ay tama. Ito ay sakit sa puso. Bilang 10, ang puwang ay isang uri ng kanser na bubuo mula sa mga selula ng baga. Very good! Ang tamang kasagutan ay cancer sa baga. Napakahusay niyo naman! Maraming salamat mga bata sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!